This is my gas. Sa mga AFAM wife, minsan napagkamalan din ba kayo na hindi kayo yung nanay ng inyong mga anak? Ako kasi ilang beses na napagkamalan na hindi ako yung nanay ng aking mga anak. Minsan nga noon si baby girl yung kasama ko. Tapos, kasi may naglilinya-linya yata, hindi ko maintindihan kung bakit. Basta naglilinya-linya yung baby girl ko. Tapos yung babae sinasabi, "Where is your mom? Where is your mom?" Tapos ilang beses na tinuturo na baby girl na ako yung nanay. Talagang hindi maniwala yung babae. Ayaw niya ibigay sa akin yung aking anak. Makasampung tanong yata siya sa aking anak na, "Sino yung nanay mo?" At si baby girl naman, sa sobrang cute-cute niya noon magsalita, "She's my mom." Kahit si Lolo Meta, napagkamalan din ako na hindi ako ang nanay ng aking mga anak. Kaya nga nag-upload ako nung nakaraan ng Reels. Parang sabi ni Meta na hindi daw sa akin yung video. Siguro, akala nila yung nagluluto dito ay hindi ko anak. Nagsulat talaga ako kay Lolo Meta ng love letter dahil nga sa violation na binigay niya sa akin. Akala niya hindi ko anak si Baby Boy. Dito pala, tinuruan ko magluto si Baby Boy ng kanyang favorite steak para paglaki niya hindi niya makakalimutan yung mga niluluto ko. Mga nakaraang araw kasi nagre-request siya ng steak na kailangan merong rosemary at saka butter. Sabi ko kasi wala na ngang pasok, first day of holiday. Ay, sabi ko, turuan ko nga ito na magluto ng steak. Dito naman kami magluluto sa labas ng bahay. Sinabi ko to noon pa, pero sasabihin ko ulit, iba talaga ang lasa kapag niluluto sa apoy. Kahit pa sabihin natin na may extra flavor ito na usok at ng abo. At ito si Baby Boy, no, talagang napaka-high ang quality niya pagdating sa pagkain, lalo na sa steak. Kapag nagdi-demand yan ng lutong steak sa akin, feeling niya sa akin, world class na chef. Kaya sabi ko, tuturuan kita kung paano mo lutuin yung steak na gusto mong ituro sa akin. Kasi nga, tinuturuan niya ako kung paano lutuin yung steak na gusto niyang kainin, pero hindi niya naman kayang lutuin. Sabi ko, it's time na to know how to cook your own recipe. Kaya ito nga, tinuruan ko siya na magluto. Dito, yung tinuturo ko lang naman sa kanya, yung timing ba, kung paano ilunod-lunod yung mga ingredients. Tapos yung kunting technique para hindi ma-overcook yung steak na paborito niya. Kasi kahit mura yung steak, basta maganda ang pagkaluto, naku, parang 5-star restaurant din ang lasa, no? Talagang nagawan ko ng paraan na kailangan hindi overcook yung steak na sinasabi ni Baby Boy. So, balik nga tayo doon sa istorya ko na nasa una, no, na palagi ako napagkamalan na hindi ako nanay ng aking mga anak. Palagi, no, sa food court. Kunwari, no, ako ang maghihintay dito sa lamesa namin or maglalaro yung mga anak tapos naiiwan ako na nakaupo sa lamesa. Kasi dito, yung mga restaurant, merong play corner yung mga bata. So, ako naiiwan sa lamesa. Tapos, may mga nanay na darating or mga ladies or kahit sino man. Tapos titingin sila sa akin na parang, ay, grabe naman siya, no? Grabe naman pala sila kung makatingin sa akin. Pero after a while, may lalapit na 2 bata sa akin. Talagang nang lalaki ang kanilang mga mata sa kakatingin sa akin at sa aking mga anak. Pagkatapos nilang makita ang aking mga anak, nawala na ang kanilang mapaghusgang mga mata. Sabi nga, do not judge the book by its cover. Kasi mga langga sa totoong buhay, hindi lahat ng magaganda at mga gugwapo ay magaganda at gwapo din ang kanilang mga anak. Kahit matatangos at makikinis ang kanilang kutis, pero minsan hindi talaga nakabagay tingnan.